Okay, fine. He surrendered. Fine, tell me. Tell me if sino yung lalaking niya na pinaglihian mo at ipapasalvage ko. Laking gulat niya nang biglang tumawa ito. Napamura na lang siya sa isip sa inis na nararamdaman niya sa mga oras na yon. Ahem. She cleared her throat while smiling from ear to ear. You sure ipapasalvage mo siya? Kaya mo? Kaya ko. Now tell me. Yay! Natatawang wika nito. O sige, isalvage mo ng sarili mo, my loves. Isalvage what? Gulat niyang tanong. Why? You said ipapasalvage mo if sino yung binobosohan at pinaglilihian ko, right? Now go. Salvage yourself, she said while grinning. Darn, that man is me? Jeez, hindi makapaniwala na sabi niya na ikinatawan naman ng asawa niya. Naging mabilis ang araw, linggo, at ngayon ay araw ng paglabas ng mag-ina niya. Napagdesisyonan nilang dalawa na saka na sila magpapakasal sa simbahan pag 1 year na ang baby Ira nila. Oh yes, baby girl ang baby nila. Meron na siyang princess. Napangiti siya habang karga-karga ang baby niya na tulog at kumikibot-kibot pa ang bibig nito. Why so cute, my love? Nakangiti niyang turan sa anak. Siyempre mana sa akin. Nakangusong wika ng kanyang asawa na ngayon ay titig na titig sa kanilang mag-ama. Kokontra pa ba ako dyan, love? Siyempre hindi na. Come here. Iyaya niya dito at iniunat ang isa niyang kamay na tila nagaanya niya ng yakap na agad namang sinunod ng asawa. Yumakap ito sa kanya at hinalikan ng anak nila. This is heaven, he said while closing his eyes. Yeah, wika naman nito. Iminulat niya ang kanyang mga mata at hinuko ang kanyang asawa na ngayon ay nakatingala sa kanya. I love you, love. Wika niya sa kamasuyong dinampian ng halik ang mga labi nito. I love you too, my loves ko. Nakangiti nitong sabi between their kisses. OMG, rated SPG! Patiling sigaw iyon na nakapagbitaw sa halikan nilang dalawa at halos mairolyo niya ang mga mata nang makitang si Cleo yon. At kasunurang nagsipagpasukan ng mga kurimaw at ang mga asawa nila. Ba't parang kulang kayo? Takang tanong niya. Oh, hindi naman kasama si Blaze. Wika ni Jewel. Where is he? Tanong pa niya. Fetching someone that belongs to him. Matagal na actually. Nakangiting wika ni Seb na ikinakunot naman niya ng noo. Who? Stop asking my love, malalaman mo din yon very soon. Wika naman ng asawa niya na tinapik pa ang dibdib niya. So, you guys are ready? Masiglang tanong ni Ray habang nakaakbay ang bakulaw na si Hans, na ikinangiti nila at saka tumango. Then let's go na, sabi naman ni Teron. Okay, let's go. Masiglang sagot nilang lahat. Andito sila ngayon sa garden ni Annie. Nakangiting nakaakbay siya sa asawa habang nakahilig naman ito sa dibdib niya. Kakaalis lang ng mga kaibigan nila dahil hindi nila inakala na may welcome party pala ang mga ito sa kanyang mag-ina. Dumating din ang kanilang mga lolo. At lalong ikinatuwa ni Annie nang dumating ang kanyang nanay Menda at nagpresenta ito na dumito muna dahil gusto niyang alagaan si Ira. Na mabilis namang sinang-ayunan nila lalo ng mag-asawang Seb at Jewel. My loves, untag ng asawa sa kanya. Happy ka? Tanong nito. Sobra. Hindi ko akalain na may isasaya pa pala ako. He smilingly said. Umangat naman ang ulo nito at tiningnan siya na may pagtatanong sa mga mata. What do you mean? She asked. He swallowed first before he spoke. Actually, love, masaya naman ako before. Kahit pa alam kong nakatakdahan na akong ikasal cause I still can do whatever I wanted to do. You know, girls here, there, and everywhere. Ow! He groaned when Annie hit his arm. Lustful man. Naniningkit na ang mga mata nitong sabi. Napangisi naman siya sa ginawi nito. Sa kanya kinabig ulit ang asawa at pinahilig sa dibdib niya. That was before, but when I met you, damn. That was the happiest day of my life. Kahit pa tinatarayan mo ko at sobrang ingay mo. Pero masaya ako noon. He said while chuckling. Ganon? Tanong nito. Apa ka mo naman kasi that time. Pabago-bago ng mood. Yun bang parang may sape? Okay ngayon tapos later on magmamaldito. Ang labo, di ba? Buti na lang napagtiyagaan kita, no? Wow ha, ikaw pa talagang nagtiyaga. Umiiling na wika niya habang nakangiti. Aha. Aha.
Sagot nito na tumangu-tangu pa. Silly. He said then pinched Annie's face. I love you, love. Malambing na wika ng asawa, tila musika iyon sa pandinig niya na kay sarap pakinggan. He raised Annie's face and looked at her eyes intently. I love you too, love, so much. Sagot niya dito sabay angkin sa nakaawang na mga labi ng asawa. He kissed Annie tenderly and there's a hanger on it. He slid his tongue inside her mouth and played it there. Maya-maya pa pinakandong niya ang kanyang asawa kaya nakaharap na ito sa kanya. Sabay pisil sa makikinas nitong mga hita, na ngayon ay lantad na sa mga mata niya. Oh well, she's wearing a dress so what did he expect? Natural lalabas sa mga legs nito, lalo na nasa ganitong posisyon silang dalawa. Oh God, mukhang sasakit ang pusong ko nito, love. Bulong niya dito while they both panting. He heard her chuckling. Kaya pa? You started it, not me. Taas kilay nitong sabi. Naku, humanda ka talaga sa akin pag pwede na. Sinasabi ko sa'yo, Mrs. Shin. Walang tulugan to. May pagbabanta sa tinig niyang yon. Pero ang asawa niya tinatawanan lang siya. And he gasped when his wife's hand managed his sting between his thigh. Shit, love, stop. Halos namamaos niyang sabi sa asawa while his wife's hand is busy stroking his man. You saying something, my loves? Tanong nito. Hindi niya alam pero tila may halong ungol ang pagkakasabi nun ni Annie. Oh shit. Ungol niya na maramdaman ang bilis ng kamay nito. You liked it? Malambing na tanong pa nito na ikinatango niya. Kahit ba tila nahihirapan siyang huminga sa sarap na nararamdaman niya ngayon. Faster, love. Saad niya sa asawa while beating his lower lip. Oh shit. You almost there? Tanong nito. Yeah. Okay. Sagot nito na halos maningkit ang mga mata niya sa pagkabitin. Nang bigla na lang nitong itigil ang pagtaas baba na ginagawa. Damn. Mura niya. Why did you stop, love? Pagmamaktol niya. Why? Nabitin ba ang my loves ko? Pangaasar na tanong nito. Can you continue? Pakiusap niya dito. Let me think about it. Sagot nito saka umilis sa pagkakakandong sa kanya. Love naman eh. Nakanguso niyang wika. Look oh, sabay nguso sa baba niya. Nagtatampo yan, he added. Pagbigyan mo na. Sabi pa niya na ikinahalakak ng asawa. Baliw. Natatawang sabi nito at basta na lang siya tinalikuran. Nasa may pintuan na ito nang lingunin siya. Tatanga ka na lang ba dyan? If you want me to continue it, then sumunod ka sa kwarto. Nakangising wika nito at sinabayan pa ng kindat. Saka mabilis na pumasok sa loob. Tila naman may pakpak ang mga paa niyang sumunod ka agad sa asawa. This is it, man. Magkakabuhay ka na din, he naughtily said. After 2 years. Love, rinig niyang sigaw ni Annie sa kanya. Andito siya ngayon sa may workroom niya at ang daming pending papers na gagawin. Natambakan siya nang umalis silang dalawa ng asawa papuntang Korea to visit their grandpas. After kasi ng kasal nila bumalik din agad ang dalawang doon sa Korea dahil sa mga naiwang business doon. Kaya they promised to them that they will gonna visit them soon. At nung last month pa nga silang dalawa na bakanting mag-asawa. At heto siya ngayon. Ngarag sa mga nire-review ng mga papers na nakapending para sa pipirmahan niya. Habang ang asawa naman niya hands-on sa pagiging housewife at mommy sa kanilang prinsesa. Paminsan-minsan she invited her business naman once in a while. Which is her cosmetics boutique na masasabi niyang 100% successful. Nakapagpatayo na ito ng iba't ibang brands sa ibang bansa at kagaya din ng nandito sa Pinas ay tinatangkilik din yun doon. Gael Shin! Sigaw pa nito at sa dahil binuuna ang kanyang pangalan ibig sabihin galit ito. Nahilot muna niya ang kanyang sentido saka mabilis na tumayo para lumabas ng room niya. Yes, love? Tanong niya sa asawa na lukot-lukot na naman ng muka. Ah, talagang nagtanong ka pa? Ano to ha? Galit na tanong nito sa kanya habang hawak-hawak ang sapatos niya. Napangiwi naman siya nang makita yon. Damn, he cursed. Nakalimutan niya pala yun ilagay sa shoe rack. Basta na lang niya kasi yun hinubad kanina after na mag-jogging. Good luck, ears. Kausap niya sa sarili. What did I told you, Gael? Do I need to repeat it always para kang ahas kung saan naghubad doon lang iniwan ang pinaghubaran?
Palagi na lang ako namumulot ng mga damit mo ha? At hindi na ako natutuwa. Shinag. Ngumisi naman siya. Sorry ha, I didn't mean it naman na makalimutan eh. Promise hindi na po mauulit. Hinging pa umanhin niya sa asawa na nakataas ang kilay pa rin sa kanya. Oh well, ganito talaga si Annie. She's very organized sa lahat ng bagay. Ayaw ng kalat. Masasabi niyang sobrang swerte niya sa asawa niya when it comes to cleanliness and taking care of them. Kung dati siya ang ayaw ng kalat, ngayon ito na. Mas malala pa sa kanya. He, naku ako Mr. Shin. Sinasabi ko sa'yo sa susunod na makita ko pang gamit mong pakalat-kalat dyan, swear, itatapon ko ang mga yan. Eh paano pala pag ako ang kalat? Itatapon mo din? He naughtily asked. Naman, don't dare me. Mataray na wika nito sa kanya na ikinatawa naman niya. Come here nga, kulang ka lang sa hug, love. He smilingly said, then opened his arms widely. Ayoko ng yakap. Asik nito sa kanya. Eh so ano pala? Tanong niya ulit. Mabilis na sagot nito na sinabayan ng tawa. Ayun, kaya pala mainit lagi ang ulo kulang sa diligang asawa ko. Halika nga dito at nang madiligan. Yay! Tili nito nang basta na lang niya hapitin sa bewang ang asawa. Pakibilisan, wika nito habang ang laki ng ngisi. Naughty, he said and pinched his wife's lovely face. Sa kanya hinila ang asawa papasok sa loob ng workroom niya. I miss this, he said while caressing Annie's face, then giving some smack kiss on her lips. Hindi alam ni Annie kung saan ibabaling ang ulo niya nang maglakbay ang bibig ni Gael sa pababa sa kanyang leeg, while his hands cupping her mood. Bakit wala kang suot? And why has it become bigger? Tanong nito habang pinaglalaroan yon. Nahalata din naman niya yon nitong mga nakaraan na tila ba naging parang lumalaki nga. At tila laging mainit ang ulo niya lalo na sa kanyang asawa. Impit siyang napaungol. Kumawala yun sa bibig niya when he suddenly do it. While Gael's hands roaming around her body and his hands stopped when he reached her. He slowly caressed it and gently massaged it as if he's drawing a circle on her part. And damn, it brings pleasure to her. Shit! He cursed nang maramdaman ang rumaragas ang init sa kanyang katawan. Dahil sa nararamdaman sa ginagawa ng asawa. Ni hindi niya namalayo na wala na pala siyang suot. She almost gasped nang ibaba na ni Gael ang halik pababa sa kanya. At doon na ito naglumikot. She curled her toes and grabbed Gael's hair when he felt something building on her stomach. At alam niyang malapit na siya. At sabay na nilang pinadama ang pagmamahal nila sa bawat isa. Gael kissed his wife's shoulder and bit it a little. Still can't get enough with you, love. Can we do a round 2? He huskily asked, na ikinabilog ng mga mata niya. What? Baka hanapin na tayo ng anak natin, pero hindi na niya natapos pang sasabihin. Nagsunggaban na naman ito ang kanyang bibig. At pangkuin siya nito patungo sa sopa. At pinaupo siya sa mga hita nito habang naglilikot na naman ito. Kaya wala nang nagawa pa si Annie kundi ang magpaubaya sa malantod na Koreanong asawa niya. Tuluan ng pawis ni Gael habang nagliligpit ng mga gamit nilang mag-asawa. Nag-offer siya na muna ang maglilinis ngayong araw dahil may importanteng lakad daw si Annie kasama pang anak nila at ang nanay Menda. At kung ano man yun, yan ay hindi niya alam. Ni ayaw magpahatid sa kanya. Kaya yung isang bodyguard na lang ang pinasama niya na hindi naman tinanggihan ang kanyang asawa. Busy siya sa pagsalansan ng mga gamit nang tumunog ang phone niya. At dahil sa pag-aakalang ang asawa niya yun kaya mabilis pa sa 4:00 na sinagot niya ang tawag. But to his dismay, mukhang nakangiti ni Blaze ang bumungad sa kanya. Hey bud, busy? His friend asked while grinning at alam niyang mga ngiting ganoon sa kaibigan. Alam niyang aasarin na naman siya nito. I am. Now what? Tila kitadong tanong niya dito. Blaze laughed loud. Marahil dahil sa nakikitang pikon na mukha niya. House cleaning, bud? Pangaasar na tanong nito sa kanya. Damn, napamura siya sa isip. Marahil nagkwento ang asawa niya sa mga ito. If mangaasar ka lang drop the call, bud, I'm busy. Tamad na sagot niya. He saw Blaze laughing. Pikon agad. Natatawa pa ring wika nito. 6 p.m. Seb's house. Wika nito. Anong meron? Tanong niya. They invited us and have some important announcements to make. So we should be there. Siguro naman tapos ka na sa paglilinis mo, di ba? He mockingly asked.
Shut the fuck up! He hissed. Aantayin ko pang mag-in ako. Oh, no, bud. No need. Putol nito sa sasabihin niya. I already called our baby Annie. Susunod na lang daw siya sa atin doon kila Sev. He added. Alright, sagot niya. I'll be there. Hang up na, bud. Paalam niya sa kaibigan, nakita niyang tumango at sinaluduhan pa siya sa pinatay ang tawag. Okay, move now, man. Dami ka pa nga ayusin. Naiiling at nangingiti niyang kausap sa sarili. Mula nang matuto siyang maglinis dahil kay Annie, doon niya na-appreciate na hindi ganun kadali ang mga ginagawa ng kanyang mga helper. Nasa kalagitnaan na siya ng pagliligpit na may kumatok sa pintuan. Kaya binuksan niya yon. What's that? Tanong ni Gael sa isang bodyguard nila habang kunot noong pinagmamasdan ng isang box na nakalapag sa sahig. Sir, package daw po for Ma'am Annie from Korea. Sagot nito. Oh, I remembered. Yan yung inaantay niya na dumating. Papasok na lang din. Utos niya dito na agad namang tumalima at binuhat ang box saka ipinasok sa loob. Thank you. Pasasalamat niya dito bago ito lumabas. Isa sa mga turo sa kanya ng asawa ang matutong magpasalamat sa kahit anong bagay. Maliit man o malaki na ginawa sa iyo ng ibang tao ay dapat mong pasalamatan o dapat mong ipagpasalamat. Kinuha niya ang phone, then he took a picture the box and sent it to her wife. Mabilis naman itong nasin at nagreply. Wife, can you open it and see what's inside the box? I don't know if my lolo put it there eh. Love you. Me. Coffee love, I love you too. He replied. Tumangutango si Gael habang iniisa-isang nilalabas ang laman ng box na pinadala ng lolo nito. Halos ang daming mga damit pambata and baby stuffs. Spoiled ang prinsesa. Nawika niya habang nakangiti. Nangunot ang noo niya sa huling laman ng box ay isang blue box iyon. At kung tititigan niya, alam niyang may mga laman pa sa loob nun. Binasa niya ang note na nakalagay dito. Baby, I've decided to send this to you. My cute and adorable baby girl. Grandpa misses you so much. Kiss Ira for me. See you very soon. Napangiti siya sa nabasa and out of curiosity he opened it. At gano'n na lang ang laki ng ngiti sa kanyang mga labi nang makita may mga picture yun ng baby pang kanyang asawa. Inisa-isa niyang tinignan ng mga ito. Why so cute, love? Sambit niya. But his eyes widened when he saw his wife's picture when she was 6 or 7 years old, he guessed. Why do you look so familiar? Kunot noong tanong niya. Then a small box got his attention. Kaya nilapag niya muna ang mga pictures and get the box, then he opened it. His mouth hangs open when he sees what's inside of it. Fuck, mura niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito yung ipit na ibinigay niya sa isang bata noon, way back in Korea. He could still remember the girl with beautiful long hair. Then a flashback came to his mind. Nasa Korea siya that time. He was 18 years old at that time and was about to send his grandpa to the States to study there. And only a few days left before flying to US. One day he saw a cute little girl who's sitting down on the bench. But what catches his attention is the dark brown long hair ng bata. Nakatalikod dito sa kanya kaya kita niya kung gaano kahaba at kaganda ito. Andito din kasi siya sa park. Nakiusap sa kanyang mga bodyguard na pumunta muna sa park at gusto niyang lumanghap ng sariwang hangin. Madalas na yung dinadaanan. Kahit pa nasa sasakyan siya dito niya pinapadaan ang driver nila every time na pauwi at paalis na sila ng bahay. This park is very special place to him. Dito sila madalas maglaro ng mommy at daddy niya. Gael sighed heavily. Alam niya kahit paano mamimiss din niya ang Korea, ang lugar kung saan siya lumaki at nagkaisip. He walked towards her, closer enough para mas masilayan niya ang mukha nito. At ngayon nga ay nakaharap na ito sa kanya habang nakaupo din sa katapat na bench ng bata. He doesn't even know but his heart beat faster. He cursed when he realized that it seems there's a tiny feeling that builds on his cold heart. Napailing siya. This cannot be. That girl was too young for you. He shook his head because of what he was thinking, but his eyes widened when he looked down and saw tiny feet on the grass. You okay, sir? Rinig niyang wika na nagmamay-ari na magagandang paa na yon. Kaya naitaas niya ang kanyang ulo at gano'n na lang ang kalabog ng dibdib nang mapagsinong ng mamay-ari noon. I am. Tipid na sagot niya dito na ikinatango naman nito. Who's with you? Tanong niya dito na maagang nakatitig sa kanya. I'm with Butler.
Nakangiti nitong sabi. So this little girl is not just an ordinary girl. Piping sabi niya sa sarili. Madami silang napagkwentuhan ng batang yon na hindi niya inakala na sobrang jolly pala at marunong itong magsalita ng English like him. Mula sa pagkikitang yon nasundan pa ng nasundan ang pagkikita nila at kahit itanggi niya alam niya sa sarili niyang he had crushed to that cute little girl. But he also know na hindi pwede. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw at ngayong araw na nga ang alis niya. Kinausap niya kahapon ng baby girl niya na makipagkita sa kanya ngayon pero nalungkot siya sa sinasabi nito. Na baka hindi daw makapunta at baka hindi napayagan ng lolo nito. At dahil likhang makulit siya kaya sinabi niyang mag-aantay siya dito hanggang 5 ng hapon. And here he is, waiting to his baby girl while sitting down on the bench and holding a small box on his hand. Naisipan niyang bilhan ang baby niya nito. For sure bagay na bagay ito dito. He smiled little, sabay tingin sa kanyang wristwatch. 30 minutes na lang ang natitira sa kanya eh. Bawat minutong lumilipas ay nakaramdam siya ng lungkot. Lungkot dahil baka hindi na niya makita pa ito. He heaved a sigh. 10 minutes left, he said sadly. Mukhang hindi na ata talaga siya dadating. Sabi pa niya at akmang tatayo na sana siya nang may kumalabit sa bandang likuran niya. And he smiled wildly when he saw his cute baby girl smiling. You came? Tila hindi makapaniwala na sabi niya. Aha? I told you that I'll try, right? Wika nito habang umikot sa bench ang kinauupuan niya, kaya ngayon nakaharap na ito sa kanya habang siya ay nakaupo. Because of the happiness that he felt as of the moment, he hugged her tightly. Hey, tall man, you're squishing me. Wika nito na ikinangiti niya. Kaya niluwagan naman niya ang pagkakayakap dito sa kumalas ng dahan-dahan. Sorry, my baby girl. Tallman is just happy that you came, he said while caressing her baby girl face. Oh, I almost forgot. For you. Wika niya sabay abot ng maliit na box na nasa kamay niya. Kita niyang pagngiti nito bago inabot iyon. Thanks, Tallman, she said. Let's open it. Wika pa niya saka kinuha ulit ang box at binuksan niya yon. Kita niyang pagliwanag ng mukha ng bata, saka tumingin sa kanya ng buong pagsuyo. Wow, this is so pretty. Can you put it in my hair? She asked na agad naman niyang ginawa. There. So pretty, baby girl, he said while caressing her face. Thanks for this. Masayang wika nito. Nagulat siya nang biglang dambahin siya ng yakap nito at halikan ng kanyang pisngi. I will treasure this forever. Wika nito. Magsasalita pa sana ito nang lumapit ng kanyang butler to remind him and his time is up. Malungkot man pero need niyang magpaalam na sa kanyang baby girl. I have to go, baby. Paalam niya dito. Hope to see you again. He smiled sadly na halos hindi man lang umabot ang ngiti niya sa kanyang tenga. Okay, thanks again, tall man. Take care and see you again. Masayang wika pa nito at kumaway pa. I will find you when I come back and marry you. Tanging nasambit niya sa sarili habang naglalakad na palayo sa bata. Siguro naman sa pagbabalik niya nasa right age na ito. Yun na ang naging huling usap at pagkikita nilang dalawa. He asked his butler to find that girl for him, but she's nowhere to be found. Till he gave up. But God, hindi niya akalain na ang first crush at love niya pala na baby girl ay ang asawa na niya ngayon. What a destiny. Patapos na sana si Gael sa pagliligpit na may makitang naiwang larawan sa sahig. So he picked it up, and he smiled and shook his head nang makitang ang larawang iyon ng asawa niya na sakay ng eroplano. Kasabay iyon ng mga larawang ipinadala ng lolo nito. Maigi niya yung pinagmasdan hanggang makita ng kanyang mga mata ang petsa at oras na kinuhanan yon. He frowned his forehead. If hindi siya nagkakamali itong araw bago ang engagement dapat nila. Ang araw kung saan siya iniwan ng kanyang fiancé kuno. At ang araw din niya ng araw na umuwi siya ng Pinas. Damn! Mura niya pero ang laki ng ngiti sa mga labi. He could still remember those time. You really amazed me, God. Ngiting sambit niya. Abala naman sa mansyon ng mga gerero sila Ani. Lahat sila ay tulong-tulong sa pagde-decorate sa may living area. Nakiusap siya kasi kina Ate Jewel niya na kung maaari ay dito na lang sa bahay ng mga ito gawin ng surprise birthday party ng kanyang asawa. Na mabilis namang sinang-ayunan ng dalawa. Dahil kung doon sa kanila malamang kanina pa siya booking.
Ang hirap pa naman lusutan ng kumag. Buti na lang nga at napapayag niyang huwag nang sumama sa kanila ni Nanay Menda kanina. Ani! Rinig niyang tawag sa kanya ng kanyang ate Jewel, kaya nilingon niya agad ito. Naku ate, bakit karga mo si Eira? Ang bigat na niya na. Wika niya dito nang makitang buhat-buhat nito ang spoiled brat niyang anak. Ano ka ba? It's okay. Super cute kaya nito. Sabi nito na may panggigigil sa boses. Magugustuhan niya kaya ito ate? She asked. Of course naman. Paninigurong sagot nito sa kanya. I have something to confess to Annie. Seryosong sabi nito na ikinatigil niya sa kanyang ginagawa. What is it ate? Remember the time when I sent you to Gael's house? Tanong nito. Oh yeah, I still remember that time ate. What about that? Oh well, that time I already know that you are his soon-to-be wife. Pagtatapat nito sa kanya, namilog naman ang kanyang mga mata sa nalaman. Are you serious? She asked. Uh-huh. Very much serious, Annie. I'm sorry if I didn't tell you about that. Your grandpa asked me to hide it for a while. For them to be sure if Gael can recognize you and love you wholeheartedly, and that's what he did. Loving you so much more than anything else. Maraming beses din akong nag-try na sabihin sa'yo, kaso pinipigilan ako ng Kuya Pogi mo. And syempre nag-promise din ako sa lolo mo. Her ate Jewel smiled shyly. Don't say sorry ate, I am thankful na binigay mo ko kay Ipis na yon. Dahil kung hindi, wala sana kami dito at walang cute na baby na to. Masayang wika niya sabay pisil sa matambok na mukha ng anak niya. Come, Mommy. Anyaya niya sa anak na mabilis namang nagpakarga sa kanya. By the way, ate, I saw a car at the backyard. Who owns that? Tanong pa niya dito. Nung nakita niya kasi yon, may biglang nag-flashback sa kanya. Kasi hawig nito ang sasakyan noong hambog na mama na muntik nang makasagasa sa kanya. Which is pinaulanan niya ng itlog. Nangiti siya nang maisip yon. The black one? Your husband owns that. Dito niya nilagay kasi wala nang paglagyan ng kanyang mga sasakyan. And that one is his favorite car. Know what? I could still remember that time when he called Oldie to ask one of his men to get his car kasi punong-puno ng dumi. At halos sumagalpak ng tawa ang Kuya Seb mo nang malamang puro itlog ang sasakyan ni Singkit. Natatawa nitong kwento. Hindi mo ma-imagine kung gaano kapangit ang itsura nun dahil inis dun sa babae na gumawa nun. Jewel added. Umawang naman ang bibig niya sa mga narinig. Yay! I think I have something to confess to you too. Nakangisi niyang sabi saka lumapit sa ate Jewel niya at bumulong. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata nito sa sinabi niya. Shing! Ano kaya magiging reaksyon niya if malaman niya yan? May naisip ako ate, she said with a naughty smile on her face. Ay gusto ko yan. Hep? Anong gusto ko yan? Sasali ako dyan. Sabat ng kanilang ate Cleo. Kaya wala na nga siyang nagawa kundi ang sabihin ng naisip niyang plano sa dalawang to. Mabilis ang kilos ni Gael na bumaba ng kanyang sasakyan at naglalakad patungong backyard. Nasa kalagitnaan na siya ng daan nang tawagan siya nila Seb na may babae daw na naghahanap sa kanya doon at maniningil daw ng utang sa kanya sa pag-iwan niya lang basta sa kalsada. Kaya nangunot naman ang noon niya dahil wala siyang matandaan na may iniwanan siya. Pero ganun na lang ang murang pinakawalan niya ng maalala ang babaeng umaway at nang bato sa kanya noon. But damn, ang tagal na nun. Pero ang mas pinag-worry niya ay ang magiging reaksyon ng kanyang asawa na ngayon nga ay andito na din daw sa bahay nila Sev at andun din sa backyard. God, wag naman po sana. Usal niyang dasal. God knows kung paano magalit ang asawa niya. Inay ko po, Rude. Napangiwi siya sa kanyang naisip. Ilang distansya na lang ang layo niya sa backyard nang makita niyang babaeng nakatalikod na may mahabang buhok. Naningkit ang kanyang mga mata at pilit kinikilalang nakatalikod na yon. The girl is wearing a white short and a black jacket. That legs. Parang sa asawa niya but no, hindi ganito kahaba ang buhok nun. Pinakatitigan niya ito ng mabuti. And his mouth hung up nang maalalang ito din ang suot nun ng babaeng nagtapo ng mga itlog sa sasakyan niya. Akmang lalapit na siya nang makitang parang may kinuha ito sa plastic. At ganun na lang ang paglaki ng mga mata niya nang makitang itlog yun at basta na lang pinagbabato sa kanyang sasakyan. Damn it! Mura niya. Saka inisang hakbang lang ang babaeng tila nabitin ang kamay sa ere nang mahawakan niya yon. Hey! Tawag niya dito. Saka siya pumihit paharap dito. But to his shock, mukha ng asawa niyang kanyang nakita. Love?
You dimwit? Asik nito sa kanya but with a mocking face. No way. Don't tell me. You? I am. Hambog na mama natalo pang coronavirus. Nakangisi na nitong sabi. Shit, this is crazy, love. Nakangiti pero umiiling niyang sabi. Happy birthday, love! Masiglang sigaw nito na sinundan naman ng mga putukan ng poppers na hindi nila namalayan na nakalapit na palang mga kaibigan niya sa kanila. Surprise ka? Nakangiti niyang tanong. Super. Ang dami mong utang na kwento sa akin, love ah. Wika nito sa kanya at akmang hahalik si Gael nang biglang isingit ni Hans ang cake sa mukha ng asawa niya. Later na kumis, make a wish and blow your candle first. Sabi pa nito na ikinangiti niya. Loko. Sagot ni Gael pero pumikit sabay ihip ng kandila naman agad. Yun! Happy birthday, bud! Sigawan ng mga kurimaw at isa-isang yumakap kay Gael. Thank you sa inyo. And syempre thank you so much, love. Pasasalamat ni Gael sa mga kaibigan. Sabay tingin sa asawa niya na ngayon ay karga-karga na ang kanilang anak. At dahil birthday mo today, meron pa kaming gift sa'yo. Saad ni Annie saka ipinitik ang mga kamay nito. Siya naman ng pagpasok ni na Tony at Kia na may daladalang malaking kahon. At inilapag yun sa Bermuda grass. What's that? Tanong niya sa asawa. Open it para malaman mo. Tumalima naman siya para buksan ang kahon. At nagulat pa siya ng pagbubukas ng box ay may lumabas na isang malaking balloon. At may nakakabit na sulat doon na unti-unti niyang binabasa. We're having a second baby, love. Basa niya sa nakasulat at sa dulo na ng isang larawan galing sa ultrasound. Wow, is this for real? Hindi pa rin makapaniwala na tanong niya kay Annie. Opo, masayang sagot naman ito sa kanya. Shit, this was the happiest birthday I ever had. Masiglang sabi niya sabay halik sa kanyang asawa, pati na din sa namimilog na pisngi ng kanyang anak. What are you gonna say to daddy? Tanong ni Annie sa anak. Happy birthday, daddy! Sabi naman ng anak niya. Jesus, I'm so happy right now. You two made me the happiest man on earth, love. Turan niya sa asawa. Ngumiti naman ito sa kanya tinawakan ng kanyang muka. And you made us the most happiest girl on earth, my love. Wika naman ito sa kanya. Okay, kainan na. Pamumutol ng moment ni Teron na napangiwi naman ng pinguti ng asawang si Cleo. Napuno na naman ng tawanan ng bakuran nila Sev. Kinuha niya ang kanyang anak at siya nang nagkarga nito sabay akbay sa kanyang asawa na si Annie. Minsan pa niyang hinalikan ng mag-ina bago sumunod sa mga kaibigan papuntang dining habang magkasalikop ang mga kamay nila.